Sa gitna ng siksikan sa MRT, may mga taong parang rebulto. Hindi natitinag. Hindi nagrereklamo kahit nabubunggunan ng siko sa tadyang hinahangaan natin sila. Sabi natin, ang tibay naman nito, napakakalmado. Pero ang tanong, ito ba ay tunay na resilience? O isa ng anyo ng emotional numbing? Kahit sa harap ng toxic na boss na halos sumabog na sa galit, ang tanging tugon nila ay isang tipid na tango para sa kanila. Ang gulo sa labas ay hindi na nakakapasok sa loob. Ako ang inyong expert analyst. Sa ating psikolohiyang Pilipino, ang pagtitimpi ay madalas nating i-romanticize. Pero sa maraming pagkakataon, ang pagiging kalmado ay hindi likas na katangian kundi isang survival strategy mula sa isang magulong kapaligiran. May malaking kaibahan ang calculated calmness sa emotional explosion. Ang isa ay bunga ng mindfulness, habang ang isa naman ay pagpapakita na ang tao ay sanay na sa trauma kaya hindi na siya nagre-react. Madalas nating marinig ang rasyonalisasyong ito. Hayaan mo na, baka may pinagdadaanan lang siya. Pero sa likod ng linyang ito, may isang taong pilit itinatago ang sariling sugat para lang hindi na makadagdag sa gulo ng iba. Kung titingnan natin ang kanilang timeline, hindi ito blanco. Punong-puno ito ng mga pulang marka, ang mga sandaling dapat sana ay sumigaw sila o umiyak. Pero pinili nilang maging bato para lang makaligtas sa sitwasyon. Bilang inyong analyst, kailangang malinaw ito, ang kapayapaang ipinapakita nila ay hindi inborn talent. It is a learned behavior, isang survival mechanism na nabuo dahil ang tanging paraan para hindi tuluyang mawasak ay ang patayin ang emosyon. Isipin mo ang isipan nila bilang isang makina. Sa bawat pagkakataong nasisira ito dahil sa trauma, inaayos nila ito gamit ang mas matigas at mas malamig na materyales. Pinapatibay ang kuta, pero nawawala ang init ng pagkatao. Magkaiba ang simpleng pagtitiis na passive. Sa paggamit ng isip bilang proteksyon na active, ang taong sanay masaktan ay hindi na lang naghihintay na matapos ang bagyo. Ginagawa na nilang semento ang kanilang sariling damdamin. Sa paningin ng marami, ito ang ideal na tao. Hindi natitibag. Parang pader na kahit ilang beses banggay ng trauma o stress. Nananatiling nakatayo ng tuwid. Sa psikolohiya, tinatawag natin itong structural integrity ng isipan. Pero ang ironiya rito, ang tibay na ito ay hindi bunga ng kapayapaan, kundi ng paulit-ulit na pag-reconstruct sa sarili matapos mawasak ng kapaligiran. Napakalawak ng pag-unawa mo. Ang mature mo talaga, ang hindi nila alam. Ang maturity na iyan ay produkto ng isang bata na napilitang maging matanda dahil walang ibang sasalo sa kanya nung siya ay nahulog. Kung sisilipin natin ang loob, ang pagiging kalmado ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay isang constant scan. Isang high-speed processing ng bawat tono ng boses at micro-expression ng mga tao sa paligid. Ito ang tinatawag na Early Threat Detection System. Bago pa man lumaki ang gulo, nabasa na nila ang hangin. Ang kanilang pagiging kalmado ay hindi relax. Ito ay isang permanenteng ready for impact mode. Sa gitna ng pulong, hindi lang agenda ang pinakikinggan nila. Pinapakiramdaman nila ang bawat buntong hininga. Ang igting ng panga,
at ang bahagyang paglamig ng hangin sa loob ng kwarto, ito ang tinatawag nating predictive processing. Bago pa man maging malaking alon ang problema, nabasa na nila ang hampas ng tubig. Ang kalmadong mukha ay maskara lamang ng isang isip na laging nauuna sa gulo. Bago pa man magkaroon ng komosyon, nakapaglatag na sila ng invisible shield. Hindi sila nagugulat dahil sa loob ng kanilang imahinasyon. Nangyari na ang pinakamasamang senaryo at nakaisip na sila ng exit strategy. Nililinaw ko, ang videong ito ay hindi para mag-diagnose o magparatang ng sakit. Ang layunin natin ay bigyan ng objetibong pangalan ang mga survival skills na matagal mo nang bitbit sa terminolohiya ng psikolohiya. Ito ay hypervigilance at trauma response. Hindi ito simpleng ugali. Ito ay isang digital dossier ng iyong mga karanasan na naka-encrypt sa iyong sistema. Huwag nating isipin na sira ang iyong hardware. Ang totoo, ang isipan mo ay parang isang elite athlete pero sa larangan ng pag-iingat, hindi ito damage, kundi over-conditioning mula sa mga taong kailangan maglakad ng patiyad sa sarili nilang tahanan. Isipin mo na meron kang internal radar na nakaset sa maximum sensitivity, habang ang iba ay nakikita lang ang surface level. Ang iyong isipan ay patuloy na nag-assess ng bawat micro-expression at pagbabago sa atmosfera ng paligid sa isang karaniwang meeting. Baka biglang bumaba ng isang octave ang boses ng boss nyo. O baka naging masyadong maikli ang sagot niya sa isang simpleng tanong para sa mga kasamahan mo. Wala lang yon, business as usual. Makikita mo sa kanila ang kawalang malay, isang luxury na hindi mo kayang bayaran dahil kailangan mong maging handa. Pero ikaw, sa loob-loob mo, may alert level 3 na agad. Ang tanong mo, may nangyari ba? May nagawa ba akong mali? O may bagyong paparating sa departamento natin? Dito sa waveform na to, makikita ang mga micro-inflections, ang normal na pandinig. Boses lang ang naririnig. Pero para sa atin, bawat pagpiyok o bahagyang pagbagsak ng tono ay isang mahalagang datos na kailangang i-decode agad sa isang Pinoy meeting. Ang katahimikan ay bihirang maging peaceful. Kapag tumagal ang silence ng 5 segundo pagkatapos magsalita ng boss, doon mo mababasa ang bigat ng mga salitang hindi masabi. Ang ating internal stickman ay hindi lang tumitingin. Siya ay nag-index. Isang sulyap sa pinto o isang mabilis na pag-irap, lahat yan nakasave sa database ng ating trauma-informed memory para tayong human barometer. Nararamdaman natin ang pagbabago ng atmospheric pressure sa kwarto bago pa may bumitaw ng unang salita. Alam natin kung kailan mabigat ang hangin bago pa to maging ganap na bagyo. Huwag mong tatawaging overthinking ito. Ang tawag dito ay survival pattern recognition. Hindi ka paranoid, ikaw ay isang bihasang survivor na marunong lang magbasa ng pattern para protektahan ang iyong sarili para sa marami sa atin. Ang pagiging mapagmatyag ay hindi choice. Ito ay necessity. Nung bata ka, ang pagbabasa sa bigat ng yabag ni Papa o ang talim ng tingin ni Mama ang nagbigay sa iyo ng head start para umiwas o manahimik bago pa sumiklab ang gulo. Ang bawat sandaling nakalusot ka nan sa sermon o pananakit ay nag-iwan ng blueprint.
Ang survival memory na ito ay hindi lang nakatago sa isip, ito ay nakaukit na sa mismong wiring ng iyong nervous system. Ito ang tinatawag nating feedback loop. Ang puso, utak, at central nervous system ay nakasynchronize sa isang high alert mode. Bago pa man ma-process ng logic mo ang panganib, ang katawan mo nakaporma na dahil sa physical memory ng stress. Ang katawan mo ay naging eksperto sa anticipatory tension. Ang nakikita nilang pagiging kalmado ay madalas na isang hyper-tuned engine na naka-idle handang humarurot sa unang senyales pa lang ng gulo. Kahit wala sa krisis, gaya ng simpleng paglalakad sa mataong train station, ang radar mo ay hindi namamatay. Binabasa mo ang paligid hindi dahil sa paranoia, kundi dahil ito ang default setting ng iyong kaligtasan. Sa gitna ng siksikan, hindi ka lang basta naglalakad. Ang utak mo ay parang isang advanced GPS. Automatic kung kinakalkula ang bawat kilos ng tao sa paligid para makita ang path of least resistance at makaiwas sa gulo. Kahit sa masayang inuman o party, ang radar mo ay laging naka-on. Hinahanap mo ang mga microtells, yung mga pekeng ngiti o yung bahagyang panginginig ng boses na nagpapahiwatig ng tinatagong inis. Ito ang tinatawag nating hyper-attunement. Binabasa mo ang paligid na parang isang thermal map. Tinitingnan kung saan ang hotspots ng tensyon bago pa man ito maging isang ganap na gulo. Ang problem ay hindi ito off switch. Ang patuloy na pag-scan na to ay nauubos ang iyong mental energy. Kaya pag uwi mo, pagod na pagod ka, ito ang tinatawag nating social fatigue. Subalit, tignan natin to sa ibang anggulo. Ang iyong pagiging alerto ay hindi lang trauma response. Ito ay isang mataas na antas ng observational intelligence na hindi basta-basta nakukuha ng iba. Kung iguguhit natin ito sa isang graph, ang pagiging sensitive ay hindi pababa ang trajectory patungo sa kahinaan. Sa halip, ito ay paakyat isang anyo ng survival wisdom. Ang bawat munting pagbabago sa boses ng iba ay hindi lang ingay. Ito ay data point na ginagamit mo para manatiling ligtas. Madalas nating makita ang isang taong kalmado na parang stickman na nagsasabing, normal lang to. Pero sa likod ng simpleng mukhang iyon, may high-speed processor na tumatakbo habang ang iba ay nagre-relax. Ang utak mo ay tila nasa isang war room. Nag-aanalisa ng bawat posibleng senaryo. Kailangang linawin ito. Ang itinuturing mong normal ay nagmula sa isang abnormal na dami ng stress. Hindi ka lang chill by nature. Ikaw ay over-adapted. Ang katahimikan mo ay hindi kawalan ng gulo, kundi isang masterclass sa pag-manage ng gulo na kinalakihan mo. Dito pumapasok ang paradox ng ating pagkatao bilang Pilipino. Ang ating pagiging mabait at mapagpatawad ay madalas na hindi moral choice, kundi isang trauma response. Ginagamit natin ang pag-unawa bilang social lubricant para maiwasan ng friction na alam nating makakasakit sa atin. Akala ng marami, ang mga sanay masaktan ay nagiging manhid. Pero ang totoo, mas naging hyper-aware tayo sa sakit ng iba. Ang iyong calmness ay hindi pader na humaharang sa mundo. Ito ay isang tulay ng radikal na empatiya para sa mga taong hindi pa marunong mag-handle ng sarili nilang bagyo. Hindi ito universal na katangian,
Pero marami sa mga laging kalmado ang nakabuo ng tinatawag nating proactive relief. Dahil sanay silang mag-navigate sa gulo. Mabilis ang reaksyon nila para pagaanin ang bigat na nararamdaman ng iba bago pa ito lumala. Isang defensive empathy na naging habit na isipin mo ang senaryong ito. Nag-chat ka sa isang kaibigan tungkol sa isang mahalagang bagay. Pero ang reply na natanggap mo, isang maikling K o sige. Walang emoji. Walang sigla. Para sa karamihan, ang unang instinct ay rejection sensitivity. Mapapaisip ka agad, galit ba siya sa akin? O bakit parang ang cold niya? Sa ating kultura, ang ganitong dry na pakikipag-usap ay madalas ituring na isang passive-aggressive na insulto. Pero para sa taong dumaan sa matinding survival training ng buhay, iba ang takbo ng isip. Ang stickman na ito ay hindi mag-overthink sa sarili niyang halaga. Ang iisipin niya, baka wala lang siyang enerhiya ngayon o baka may pinagdadaanan siyang mabigat. Hindi niya ginagawang tungkol sa kanya ang kakulangan ng iba. Ito ang cognitive reappraisal. Habang ang iba ay nalulunod sa emosyonal na reaksyon, ang calm survivor ay gumagamit ng lohika para protektahan ang kanyang peace of mind at intindihin ang konteksto ng kapwa. Hindi ito kawalan ng pakialam, ito ay mataas na level ng relational logic sa opisina. Maririnig mo ang gasgas na okay lang ako. Pero para sa isang taong laging kalmado, ang salita ay ingay lang. Ang tinitignan nila ay ang nakayukong balikat at ang pag-iwas ng iyong mga mata. Dito pumapasok ang ating pinong pakikiramdam. Hindi ito simpleng pagiging nice. Ito ay ang kakayahang makita ang pagod sa likod ng bawat pilit ng ngiti at ang bigat na hindi kayang bigkasin ng bibig. Hindi ka nila tatanungin ng bakit dahil alam nilang ang trauma ay madalas walang salita. Imbes, mag-iiwan sila ng kape sa pantry o simpleng tatabi sa'yo ng walang kibo. Isang presensyang hindi nakaka-intimidate sa Pilipinas. Ang komunikasyon ay high context. Hindi tayo direkta. Kaya ang pagiging kalmado ay isang anyo ng emotional decoding. Kailangan mo maging eksperto sa pahiwatig para hindi ka malunod sa emosyon ng iba. Ang kanilang contextual analysis ay hindi galing sa libro kundi sa karanasan. Ang pagiging kalmado ay ang pag-intindi na ang galit ng iba ay madalas projection lang ng sarili nilang hirap. Dahil naramdaman nila ang bigat ng mga salitang hindi nabitawan noon, naging eksperto na sila sa pag-detect ng silent screams ngayon. It's an echo of their own history. They recognize the silence because it was once their only language. Sa loob ng opisina, sila ang unang makakapansin kung ang productivity ay isa ng maskara para sa burnout. Nakikita nila ang micro-expressions ng pagod sa likod ng mga forced smiles at game face ng mga kasamahan. Ang kanilang panlabas na anyo ay parang lawa, payapa at walang alon, pero sa loob, ang kanilang survival radar ay naka 360 degrees. Hindi ito basta intuition, ito ay hypervigilance na nagbalat kayo bilang poise. Dito pumapasok ang tinatawag nating empathy paradox. Ang mga taong ito ay may walang hanggang pasensya para sa trauma ng iba. Pero madalas, sila ang huling tao sa listahan nila na bibigyan ng sapat na kalinga. Makikita mo sila. Sinasabihan ng katrabaho na magpahinga ka na. Huwag mong sagarin sarili mo.
habang sila mismo ay 3 oras na ang overtime. Ang kanilang kalmado ay isang regalo para sa iba. Pero madalas, ito ay kulungan para sa kanilang sariling pangangailangan. Sa kulturang padala, system at pasan ko ang daigdig, ang timbangan ng self-care ay madalas tagilid. Binubuhos natin ang lahat sa pag-unawa sa iba, habang ang sarili nating emotional reservoir ay butas at tuyot na. Ngunit dito pumapasok ang tinatawag nating post-traumatic growth o PTG. Hindi lang ito basta resiliency na paborito nating i-brand, ito ay ang radical na pag-recalibrate ng ating pagkatao matapos ang isang unos sa PTG. Ang dating hypervigilance ay nagiging lens para sa mas malalim na pakikipagkapwa. Hindi ka lang basta nakikiramdam para makaiwas sa gulo. Bumubuo ka ng koneksyong nakaugat sa tunay na pagkilala sa bigat na dinadala ng iba. Linawin natin ang caveat. Ang sakit ay mananatiling sakit. Hindi natin ni-romanticize ang pang-aabuso bilang isang training ground. Walang sino man ang dapat kailangang dumaan sa apoy para lang matutong maging kalmado. Ang iyong calmness ay hindi pagbubura sa nakaraan. Ang mga pilat ay nandoon pa rin silang mga mapa ng iyong pinagdaanan. Tinatanggap natin ang mga ito hindi bilang sumpa, kundi bilang patunay na mas malawak ang iyong kakayahan kaysa sa iyong mga sugat. Sa puntong ito, binabago na natin ang lente mula sa pagiging biktima ng sirkumstansya. Nagiging navigator na sila ng sariling emosyon pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtitiis. Dito pumapasok ang grounding, ang simpleng paghinto para uminom ng mainit na kape pagkatapos ng trabaho ay hindi lang break, ito ay pagbawi sa sariling katahimikan. Ang init na nararamdaman ng iyong mga palad ay nagsisilbing anchor. Sinasabi nito sa iyong nervous system na tapos na ang gulo ng mundo at ligtas ka na sa sandaling ito. Pagkatapos ng ulan, sadyang titingin sila sa langit. Hindi dahil naghahanap ng himala, kundi dahil marunong na silang mag-appreciate ng pagtila ang katahimikan pagkatapos ng bagyo para sa kanila. Ang isang araw na walang ganap o walang krisis ay hindi boring. Ito ay isang matinding tagumpay at biyaya. Ang kalmado nila ay hindi kawalan ng pakiramdam. Ito ay sadyang pagpili sa kapayapaan. Marami ang nagtataka kung bakit tila wala silang kibo sa gitna ng unos. Pero para sa isang taong lumaki sa gulo, ang katahimikan ay hindi lang isang mood, ito ay isang hard-won sanctuary. Sa mundong mahilig sa main character energy at plot twist, ang pagiging predictable ay itinuturing nilang premium luxury. Ang isang ordinaryong araw na walang drama, yan ang kanilang definisyon ng tagumpay. Pagdating sa ugnayan, hindi sila naaakit sa mga loud at sikat. Mas pinipili nila ang mga taong low-key, yung mga tahimik ang buhay, pero matatag ang pundasyon. Makikita mo to sa kung paano nila pahalagahan ang taong tumutupad sa usapan. Hindi kailangan ng grand gestures. Sapat na marunong makinig at hindi nagbibigay ng mixed signals. Ito ang silent sincerity. Sa huli, ang hinahanap nila ay psychological safety. Ang katiyakan na sa piling mo, hindi nila kailangan maging alerto, kundi pwede silang maging payapa. Pero wag tayong malito. Itong kalmadong aura na nakikita nyo, madalas itong may kalakip na hidden tax sa psikolohiya. Ang hindi natin nakikita ay ang tinatawag na
hyperarousal state, isang kondisyon kung saan ang katawan ay laging on guard kahit mukhang payapa. Pansinin niyo ang ating stickman sa isang bagong kapehan. Hindi siya basta nag-enjoy sa aroma ng kape. Otomatiko niyang hinahanap ang exit signs at emergency exits. Instinct na niya ang magmapa ng escape route dahil sa kinalakihan niya. Ang katahimikan ay madalas na hudyat ng paparating na bagyo bago pa man ang kita tayo. Tumatakbo na sa isip niya ang contingency planning. Isang mental chess match laban sa tadhana sa kulturang Pilipino na mahilig sa biglaan at bahala na ang taong ito ay may script na para sa bawat posibleng gulo o aberya. Kahit sa simpleng pag-uwi, hindi siya kampante. Sa bawat diling MRT o bantang ulan, may plan B at plan C na agad. Ang hypervigilance na ito ay hindi pagiging prepared lang. Ito ay ang pangangailangang kontrolin ang paligid dahil noon. Wala siyang kontrol sa emosyon ng mga tao sa paligid niya. At kapag mag-isa na lang siya sa gabi, doon lumalabas ang pagod. Ang post-conversation analysis, paulit-ulit niyang sinusuri, tama ba ang tono ko? May na-offend ba ako? Ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng pakialam, kundi ang bigat ng pagpiling, manatiling safe sa mata ng iba. Linawin natin, hindi ito simpleng nervyos o pagiging overthinker. This is calculated risk mitigation. Ang bawat kilos nila ay nakadisenyo para i-neutralize ang anumang banta sa kanilang kapayapaan bago pa man ito sumabog. Sa mata ng lipunang Pilipino, sila ang golden standard. Pinupuri natin sila bilang pinaka-professional, pinaka-responsable, at maaasahan sa lahat ng oras. We mistake their survival mechanism for a personality trait. Pero ito ang nakatagong bayad. Ang enerhiyang dapat sana ay inilalaan para sa rest and recovery ay nauubos sa walang tigil na pagmamasid. Para silang computer na laging naka-sleep mode pero punong-puno ng background apps na kumakain ng RAM kahit day off o bakasyon. Hindi sila mapakali. Pakiramdam nila kapag tumigil sila sa paggawa, may masamang mangyayari. They have weaponized their productivity to keep their anxiety at bay. Ang kanilang katawan ay lunod sa cortisol, kahit walang aktwal na banta. Ang kanilang nervous system ay nakalock sa high alert. Ito ang trahedya ng laging kalmado. Nabubuhay sila sa isang biological state of war sa gitna ng kapayapaan. Kung titingnan natin ang kanilang neurodata, makikita ang isang paradox. Kahit sa gitna ng katahimikan, ang kanilang nerve pathways ay patuloy na nagpapaputok ng stress signal sa mga hindi tamang oras. Ang kanilang utak ay tila isang sirang alarm clock na hindi marunong tumigil sa pagring kahit tapos na ang sunog. Sa ating kultura, ang madalas na payo ay huwag mo na kasing masyadong isipin. Pero para sa kanila, ang linyang ito ay dismissive. Para mo na ring sinabihan ng isang taong may hika na huwag ka kasing huminga ng ganyan. Ang problema ay hindi ang kanilang kagustuhan, kundi ang kanilang involuntary survival response. Ang tunay nilang kailangan ay hindi payo, kundi isang psychological sanctuary. Isang ligtas na espasyo kung saan walang palugit, walang nagmamadali, at higit sa lahat, walang huhusga sa bawat buntong hininga nila.
Isang lugar kung saan ang pagiging vulnerable ay hindi katumbas ng pagiging talo. Kapag kinukumusta sila, asahan mo ang deflection. Maririnig mo ang wala ito. Maliit na bagay lang. Mas marami pa ang nahihirapan kaysa sa akin. Naging default setting na nila ang pagpapakumbaba na may kasamang pag-isnab sa sarili nilang bigat. Bilang analyst, kailangan linawin ito. Hindi ito simpleng humility. Ito ay defensive minimization. Ito ay ang pagliit ng sariling lehitimong sakit dahil sa takot na kapag inamin nilang nasasaktan sila, baka hindi na nila kayaning tumayo muli. Ang kanilang pagtitiis ay isang pader. Hindi lang isang katangian. Sa psychology, tinatawag natin itong emotional compartmentalization. Hinahati nila ang kanilang pagkatao. Ang functional self na kailangang mag-perform at ang wounded self na nakatago sa baul para sa kanila. Ang pagpapakita ng emosyon ay hindi lang kahinaan. Ito ay isang logistical nightmare na makakaantala sa daloy ng trabaho at responsibilidad. Dito pumapasok ang paradox dahil sanay silang maging sariling therapist, doktor at tagapagtanggol. Unti-unti nilang nalilimutan ang bokabularyo ng paghingi ng saklolo. Paano mo nga naman ipapaliwanag ang dilim sa loob kung ang tanging papel na alam mong gampanan ay ang maging liwanag para sa iba? Isipin mo ang isang stickman. 2:00 ng madaling araw, tumawag ang kaibigan, wasak ang puso, walang matuluyan. Kahit pagod, babangon siya. Siya ang first responder ng barkada. Ang matatag na balikat na laging on-call para sa krisis ng mundo. Pero pansinin mo kapag ang stickman na ito na ang gumuho. Phone is unreachable, active 20 hours ago. Hindi siya nagpapahinga, siya ay nag-isolate. Ang katahimikan nila ay hindi kapayapaan. Ito ay ang tunog ng pader na itinatayo nila para siguraduhing walang makakakita sa kanilang sariling pagkawasak, kaya nilang magpuyat para ayusin ang buhay ng iba. Pero ibabaon ang sariling sugat dahil sa takot na maging abala. Sa kulturang Pinoy, itinanim sa atin na ang pagiging mabigat ay kasalanan. Pero hanggang kailan mo kayang bitbitin ang buong mundo bago ka tuluyang mabali sa ilalim ng bigat nito? Sa psikolohiya, ang hyper-independence ay madalas na side effect ng trauma para sa kanila. Ang pagpapakita ng intimacy o labis na paglapit ay hindi comfort zone, kundi danger zone. Kung ang pagiging malapit mo sa isang tao noon ay nagdulot ng sakit, ang distansya ang nagsilbing tanging depensa mo. Kaya kung minsan mapapansin mong parang may pader sila, hindi dahil malamig ang puso nila, kundi ito ay isang clumsy na paraan ng self-preservation. Sinusubukan nilang magmalasakit ng hindi isinusugal ang sariling seguridad. It's an awkward dance of wanting to care but fearing the cost. Pagdating naman sa trabaho, ang mga laging kalmado ang pinaka-efficient sa gitna ng krisis. Sa workplace psychology, tinatawag natin itong crisis-induced adaptability. Dahil sanay sila sa gulo sa loob ng bahay. Ang gulo sa opisina ay business as usual na lang para sa kanila. Bigla ang restructuring, overload na deadline, o biglang paglipat ng departamento habang ang iba ay nanginginig sa takot sa pagbabago. Ang stickman
ay parang robot na nag-on ng survival mode. Hindi sila nadidrain ng panic dahil matagal na silang numb sa biglaang stress. Habang ang lahat ay nagtatanong ng bakit ito nangyayari, ang stickman ay mabilis na lumulukso sa logic. Paano natin aayusin ang prosesong ito? Ang kanilang composure ay hindi kawalan ng pakiramdam, kundi isang problem-oriented coping mechanism na hinubog ng mga taon ng pag-iisa sa laban. Sa gitna ng bagyo, hindi sila naghahanap ng perpektong solusyon. Ang kailangan lang nila ay minimum viable order, isang antas ng kaayusan kung saan pwedeng huminga at gumalaw. Kapag lumaki ka sa bahay na laging may sumasabog, natututo kang mag-patch up ng butas habang umuulan pa. Pero dito papasok ang ironiya. Kayang-kaya nilang harapin ang isang corporate crisis nang hindi kumukurap. Pero pwedeng magpanik ang loob nila kapag naiba ang pwesto ng mug nila sa lamesa. Sa mata ng iba, maliit na bagay lang to. Pero ito ang tanging hawak nilang katiyakan. Ang tawag dito ay microcontrol. Kapag lumaki kang wala kang say sa malalaking decision o sa pabago-bagong emosyon ng magulang mo, bumabawi ka sa mga detalyeng kontrolado mo. Ang pag-aayos ng files, ang saktong pagkakalinya ng sapatos, ito ang mga kuta nila laban sa mundong dati hindi nila mahulaan. At wag nating kalimutan ang kanilang trademark na depensa, dark humor. Bakit sila tumatawa sa sarili nilang trahedya? Bakit parang punchline lang ang trauma nila dahil sa psikolohiya? Ang katatawanan ay ang huling linya ng depensa bago ang tuluyang pagguho. Ang maitim na biro ay hindi pambabastos sa sariling sakit. Ito ay isang paraan para lagyan ng distansya ang sarili at ang trauma. Sinasabi nila sa hapdi, kayakit ang pagtawanan. Kaya hindi mo ako kayang patumbahin. Isang paraan ito para hindi tuluyang mag-take over ang dilim. Sa bawat hirit na may kasamang charot pagkatapos ng isang seryosong hugot, binabawi nila ang kontrol. Ang masaklap na karanasan ay hindi na isang sugat na kumikirot, kundi isang script na sila na ang may hawak ng panulat. It is the ultimate act of intellectual control over pain. Ang pagtawa sa gitna ng unos ay hindi kawalan ng bait. Ito ay isang silent protest. Isang deklarasyon na hindi ako papatalo. At hindi ako magpapaalipin sa bigat ng sitwasyong ito. They laugh because it is the only thing that trauma cannot take away from them. Ngunit sa likod ng bawat stoic na mukha at bawat witty na comeback, may isang tahimik na pananabik, isang malalim na pag-uhaw para sa lumang bersyon ng kanilang sarili bago pa sila naging eksperto sa paghinga sa ilalim ng tubig. Naalala mo pa ba yung ikaw na madaling magtiwala? Yung bata na hindi kailangang iskan ang mood ng bawat tao sa kwarto para lang malaman kung ligtas bang magsalita o gumalaw? We mourn the loss of that effortless peace hanggang ngayon. Palihim mo pa rin hinahanap ang sarili mong malayang nakakapagsalita ng walang takot, walang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, yung hindi laging nakabantay sa sariling anino. You are not just calm, you are waiting for it to be safe to finally let go. Sa psikolohiyang Pilipino, madalas nating ipagkamali ang pananahimik sa kawalan ng pakiramdam. Pero ang bitbitin ang lahat ng bigat ng iyong nakaraan, ang mga pilat ng iyong inner child.
at piliin pa ring maging malumanay at mabait sa mundong naging malupit sa'yo. Iyan ang tunay na definisyon ng lakas. Ang mga taong laging kalmado ay hindi ipinanganak na manhid. Sila ay mga dalubhasa sa pagkawasak, tulad ng sining ng kintsugi. Alam nila kung paano pulutin ang mga basag na piraso ng kanilang pagkatao at muling buuin ito gamit ang ginto ng karanasan. Ang kanilang katahimikan ay sining ng muling pagbuo. Dito lumalabas ang kontradiksyon ng ating stickman persona. Sila ay maingat at hypervigilant dahil alam nila ang banta ng gulo. Pero sila rin ang may pinakamainit na puso. Sila ang pinakamadaling masaktan dahil sa lalim ng kanilang pakiramdam, ngunit sila ang pinakamaasahan kapag ang lahat sa paligid ay gumuho na. Kung may kaibigan kang ganito, pakiusap, huwag mong i-dismiss ang nararamdaman nila sa pagsasabing, ang tatag mo talaga. Ang katatagan ay madalas na disguise lang ng pagkapagod. Bigyan sila ng oras at higit sa lahat, bigyan sila ng isang ligtas na espasyo kung saan hindi nila kailangang maging bayani. Para sa iyo na nakaka-relate dito, hindi mo kailangang laging maging sandigan ng lahat. Gusto ko lang malaman mo na nakikita kita. Ginawa mo ang lahat ng pinakamabuti hanggang sa araw na to. At sapat na yon. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng pagtitiis. Kaya tandaan mo, ang iyong labis na pag-iingat sa pananalita, ang iyong di matatawarang kabaitan, at maging ang iyong sense of humor, hindi lang yan basta ugali. Ang mga iyan ay badges of survival. Mga medalya ng iyong pagkabuhay mula sa mga bagyong hindi nakita ng iba. Ang iyong nakasanayang calm facade ay hindi tanda ng kawalan ng pakiramdam. Ito ang ebidensya na sa gitna ng gulo, pinili mong hindi mabasag. Lumaban ka. At narito ka pa rin. Nanalo ka kung nahanap mo ang iyong sarili sa diskursong ito. Samahan mo kami sa pagtuklas pa ng lalim ng ating psyche. Mag-subscribe at i-click ang notification bell dito sa Psychology Pilipinas para sa mga susunod nating pag-aaral. I-like at i-share ang videong ito kung nakatulong ito sa iyong paglalakbay. Ipakita nating ang science of calm ay hindi lang tungkol sa pagtitiis, kundi tungkol sa radikal na pag-unawa sa sarili. Maging bahagi ng ating komunidad at i-check ang ating YouTube membership para sa exclusive perks. Tandaan, di mo kailangang laging maging matatag mag-isa. Hanggang sa muli.